Oh, napatawag ako. Kamusta buhay? Di gaano maganda? Anong nangyari? Puro hirap, daming problema, walang solusyon. Dami mo nang sinakripisyo, hindi ka pa rin umaahon. Lahat na yung sinuko mo, andiyan ka pa din sa lugar mo. Well, wala naman nagsabi na madali ang buhay, di ba? Alam ko naman madami ka nang ginawa. Dami mo nang ipinawis, daming puyat. Madalas gutom ka din. Minsan magtatrabaho ka nang walang kain. Minsan papasok ka walang tulog. Pag uwi mo, puro problema pa dadatnan mo. Tapos ganun ulit. Kinabukasan, sa loob ng isang linggo, buwan at taon, laging ganyan nangyayari sa'yo. Dadating pa oras na gusto mo na lang mapagod o sumuko. Gusto mo na lang nakahiga. Huwag nang pumangon. Gusto mo na lang ipikit mga mata mo. Tapos sana hindi na ako magising. Hindi ko na alam gagawin. Or kung may magagawa ka pa ba. Ginawa mo naman na lahat. Tama na. Pahinga na ako. Ayoko na. Nagawa ko naman na lahat ng kaya ko. Yung minsan sinasabi mo, ganito ka na lang. Ang bigat. Sobra. Yun na yun? Ito na lang talaga kaya mo? Ganito ka na lang? Dami mo na sinakripisyo, sasabihin mo pa rin ba sa sarili mo na mahina ako? Ito na yun, ito na yung kaya ko. Wala na. Wala nang kasunod. Di mo man lang makikita na magbunga yung mga pinaghirapan mo. Ang layo na ng tinakbo mo, ngayon ka pa hihinto. Ang dami mo na sinakripisyo, ngayon ka pa susuko. Hayaan mo na lang maging miserable buhay mo. Tatapusin mo ng ganon. Ang buhay, paluluhurin ka. Kahit sino ka pa. Bubugbugin ka araw-araw. Pahihirapan ka maya't maya. Paiiyakin ka. Parurusahan ka hanggang sumuko ka. At kahit sumuko ka na, paparusahan ka pa at mananatili yung ganon. Lalo na pag hinayaan mo. Pag sumuko ka, lahat ng pinaghirapan mo mawawalan ng saysay. Ano ba dapat mong gawin? Yeah. Ano ang dapat mong gawin? Kung nagawa mo naman ng lahat. Kung tingin mo nagawa mo ng lahat pero hindi ka pa rin maunlad, ibig sabihin lang yan may kailangan ka pang gawin. Ano nga ba yun? Tanungin mo sarili mo. Paggising mo, pagdilat ng mata mo, isipin mo. Kahit nakaupo ka lang, wala kang ginagawa. Tahimik ang paligid, isipin mo. Ano ba tong bagay na ginagawa ko na mali? Na pwede kong itama? Na kaya kong itama? Na gusto kong itama? Ano ba yung mga bagay na kahit mali, ang bilis-bilis kong gawin? Na alam kong pagsisisihan ko din? Ano ba yung bagay na alam ko ng tama pero nagrarason ako para hindi gawin? Tapos pagsisisihan ko na hindi ko ginawa. Ano ba yung mga bagay na kahit gaano kaliit, alam ko na makakatulong sa akin, pero hindi ko pa rin binibigyan ng pansin. Seryosohin mo yan tanong na yan, at sigurado makakakuha ka rin ng seryosong sagot. At hindi mo magugustuhan yung magiging sagot. Pero yun yung kailangan mo na sagot. Pag hinirap na ng sagot yung mukha niya sa'yo, ano tingin mo dapat mong gawin? Ano ba ang kaya mong gawin? Improve mo pa ang sarili mo. May mga taong nagsasabi sa'yo na hindi ka pa sapat eh. Minsan alam mo sa sarili mo na hindi ka rin sapat. Pero totoo hindi ka pa sapat. Pero totoo din na pwede ka pang maging sapat. At pwede ka pang maging sobrang sapat. Mahirap ang buhay mo pero madami ka pang pwedeng gawin para umangat. Ang sagot sa tanong mo na tagal mo nang hinahanap, baguhin mo sarili mo. Hindi magbabago ang mundo para sa'yo. Ikaw ang kailangan magbago. Lalo na yung mga pananaw mo o kung paano mo tignan ang mundo. Sabi nga nila,
When you change the way you look at things, the things you look at change. Hindi ang mundo ang magbabago, ikaw. Hindi mo kayang baguhin yung nasa paligid mo kung hindi mo kayang baguhin yung sarili mo. Pag nabago mo yung sarili mo, magbabago ang paligid mo. Ikaw lang naman nagbibigay ng limit sa sarili mo. Sasabihin mo, hindi ko alam kung kaya kong baguhin. Ano pa ba kailangan kong baguhin? Saan ako mag-uumpisa? Hindi ka naman nag-iisa. Normal lang yan. Lahat tayo hindi naman natin alam kung saan tayo mag-uumpisa o paano natin uumpisahan. Wala naman talaga nakakaalam ng sagot. Umpisahan mo sa maliit na bagay na kaya mong gawin ng paunti-unti. Sabi nga ni Jordan Peterson, clean your room. Umpisahan mo sa bagay na kaya mong gawin, na kaya mong tapusin. Umpisahan mo sa sarili mo, sa kwarto mo, sa mga damitan mo, sa bahay mo. Gusto mo may ma-achieve na malaking bagay, pero paano ka pagkakatiwalaan sa pag-achieve ng malaking bagay kung yung maliit na bagay hindi mo kayang gawin? Gusto mo maging successful, mag-umpisa ka sa maliit. Lahat ng malaking business nagsisimula sa maliit. Sabi nga ni Glock 9, bago mo mairap ng mabilis, umpisahan mo muna sa mabagal. Kung di mo maipasok yung tres, lumapit ka. 2 points better than a miss. Hindi ka pwedeng bubuhat ng 100 kilo, tag 100 kilo kaagad. Sa unang araw mo pa lang. Ang mangyayari yan, babagsak sa leeg mo, tapos matategi ka. Umpisahan mo sa 10. Unang araw mo sa 10. Nabutasan sa linggo, mag 20 ka, tag 20. Incremental steps. Bubuhat ka ng 10 ngayon, para makabuhat ka ng 20 next week. Then sa 50 next week. Then 100 sa susunod pang linggo. Gawin mo yan ng isang taon. Hindi natin alam kung ilang kilo na yung kaya mong buhatin. Hindi yun bonggang achievement, pero mas okay yun kaysa wala kang na-achieve. Sasabihin mo, yung araw-araw mo pare-pareho lang. Gawin mo, magplano ka, isipin mo mabuti. Tapos actionan mo. Ano ba talent mo? Saan ka ba magaling? Ano ba yung mga ginagawa mo na hindi ka napipilitan? Ano ba yung mga ginagawa mo na masaya ka pag ginagawa mo? Ano ba yung gusto mong gawin? So, kung may trabaho ka man ngayon, wala kang oras para gawin yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo, isisingit mo lang yun sa oras na meron ka. Let's say may isa kang passion. Let's say pagpipinta. Yun, gawin mo. Bigyan mo ng oras, aralin mo kung paano gumawa ng magandang mukha, magkulay, mag-drawing ng mata. Bibigyan mo ng oras araw-araw, didiligan mo, babalik-balikan mo. Then pagka nakagawa ka ng isang magandang portrait, i-post mo. Hindi tatangkiligan yan sa unang ipopost mo o unang mga pinta mo. Pero ituloy mo lang. Kasi sooner or later may mga tao makaka-appreciate ng gagawin mo. Sa dami ng gagawin mo, may at least isa doon na sasabihin ng tao, maganda to. Then bibili niya yun. Pag naibenta mo yun, mas nakaka-satisfy pa yun. Bonus na lang yung pera na makukuha mo. Pero habang ginagawa mo yung bagay na gusto mo, mas nakaka-satisfy mo yun. Gawin mo yan ng isang taon, di natin alam kung ilan yung magagawa mong painting. Then kung ilan yung maibibenta mo. Then kung yung maibenta mo, yung income na makukuha mo doon, maibayad mo sa bills mo, maibayad mo sa pangangailangan ng pamilya mo, ng anak mo, mas nakaka-satisfy pa yun. Then sa susunod, di natin alam, meron ka ng sarili mong business, ikaw na may-ari, hindi mo na kailangan magtrabaho. Hindi mo na kailangan magtrabaho sa araw-araw kasi ginagawa mo yung bagay na gusto mo. Then yung bagay na yun yung nakakapagbayad sa mga pangangailangan mo, ng anak mo, ng pamilya mo. Mas sobrang nakakasatisfy pa yun. Marami sa atin hindi nila gusto yung mga bagay na ginagawa nila, yung mga trabaho na ginagawa nila ngayon, pero kailangan nilang gawin kailangan ng kumita. Hindi yun yung gusto nilang gawin, pero kailangan nilang gawin dahil sa mga responsibilidad nila. May pamilya silang binubuhay, may anak na binubuhay, pamilya, may asawa, mga batang pinapakain. Tapos yun, doon na lang sila. Kasi kailangan mong magbayad ng bills, kailangan mong pakain ng ano. Hindi mo na nagagawa yung mga bagay na gusto mo. Nauubos yung oras mo sa traffic. Pabiyahe ka.
gising ka ng maaga, biyahe mo, traffic ka, maubos yung oras mo, tas uwi ka. Tapos pag uwi mo, pagod ka na. Manood ka lang ng saglit, tutulog ka na, ganun na lang ulit sa kinabukasan. Hanapan mo ng paraan para maisingit yung mga bagay na gusto mong gawin. Then yun yung diligan mo, yun doon ka mag-focus. Araw-araw balik-balikan mo, bigyan mo ng oras. Karoon ka ng ibang goal. Goal na kaya mong bigyan ng konting oras, araw-araw. Something. Kahit anong talent mo na hindi mo mabigyan ng pansin sa mga responsibilidad. Then yun yung didiligan mo. Yun yung pagtutunan mo ng oras. Huwag mo sayangin yung oras mo sa mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. Tama yung mga bagay na nag-aaksaya ng oras mo. And then gawin mo yung bagay na gusto mo, passion mo. Sabi nga nila, you hang around the barbershop long enough, sooner or later you're going to get a haircut. Ibig lang sabihin nun, lahat ng gagawin mo ngayon, or lahat ng ginagawa mo ngayon, sooner or later you'll get there. Lahat ng paghihirap mo may patutunguhan din yan. Go do something. Put the best plan you have into practice. Hindi magiging maayos yung unang pagsubok mo sa mga bagay na gusto mong gawin. Papalpak yan. Lagi. Pero at some point, mababago mo yung along the way kasi habang ginagawa mo siya, habang tinutuloy-tuloy mo siya ng paulit-ulit, you become wiser. Kasi pag-iisipan mo yun eh. Lahat yung pag-iisipan mo mabuti. Bago mo gawin, pag-iisipan mo, paplanuhin mo yan. Then as you become wiser, magkakaroon ka ng disiplina na bibigyan mo siya ng oras, gagawin mo siya kahit pumalpa ka, itutuloy mo lang siya. Then pagka nagkaroon ka na ng disiplina, di mas makakaisip ka ng mas magandang plano. Na-i-improve mo mga ideas mo kasi pinag-iisipan mo siyang mabuti. Gawin mo yan ng paulit-ulit, magugulat ka na lang, malapit ka na. Ang hirap niyan umpisahan. Sa umpisa talaga mahirap. Lalo na kung wala ka pa nagagawa. Pero kung umpisahan mo na ngayon, magugulat ka na, natapos mo na. Kaya mahalaga din na yung mga idea mo, a-actionan mo na ngayon pa lang. Hindi naman pwedeng paplanuhin na ng paplanuhin. Pinalanan mo nga, hindi mo naman ginawa. Mahalaga din na lahat ng ideya mo ga-actionan mo, gagawin mo. Hindi lang basta paplanuhin o pag-iisipan mo lang. Sabi nga nila, a dream without action is just a wish. Kailangan mo kumilos, kailangan mo actionan lahat ng naisip mo, hindi lang basta buburuin mo sa isip mo lahat ng ideya mo. You have to do it. Kailangan mong gawin. Kailangan mong gawin. Pag nagawa mo na yung mga bagay na yun, mga tao na sinasabi sa'yo na hindi ka pa sapat, kulang ka pa, ngayon sapat ka na. Pero hindi ka hihinto dyan. Mas marami ka pang oras na para ayusin sarili mo at mga idea mo. Meron ka pang ilan? 10 years, 20 years, 50 years? Para improve ang sarili mo. Yung buhay mo ngayon, kaya mong improve ng 100 beses kung gugustuhin mo. Sa pagnanais na mabago mo yung buhay mo, mababago mo ang buhay ng mga tao sa paligid mo. Yung mismong paligid mo magbabago. Yun naman yung hangad mo, di ba? Hanggang dito na lang muna, Paragoy. Nakamustahin na lang kita ulit. Paano? Paalam muna.